Hello guys! Hello, hello! This is for Virgo. Virgo, welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888, welcome. Alamin natin, Virgo, kung anong messages, anong vibration, anong energy ang kailangan mong marinig. Okay, first card natin is Wolf Moon, Ally, number 3. Virgo. Next is Appreciate. And Prosperity. Prosperity, Explore, and Personal Alchemy. So, hindi lang ikaw, Virgo. Kung gusto mong panoorin yung same sign mo na Taurus and Capricorn, panoorin mo kasi parang pare-pareho lang naman kayo eh. Okay? Unahin natin tong prosperity. Different types or different stages ng prosperity ito, guys. Pwedeng mayroong pregnancy, pwedeng may buntis na Virgo, may magbubuntis, may magpapakasal, mayroong Virgo na posibleng magsisimulang magnegosyo. Basta sobrang prosperous ka in terms of money, emotion, or anything ba siya. So, maybe this week ay malaking halagang pera ang hawak mo. Or maybe may maipuproduce ka na malaking bagay. Okay? Okay, so personal alchemy, so maraming changes, maraming personal na development ka. Maybe emotional development, physical, mental, ganyan. So maraming pagbabago na posibleng mangyari sa'yo simula ngayong linggong ito. And lahat ng mga bagay-bagay na gusto mo ay align sa kagustuhan ng universe. Ang kailangan mo daw is, kailangan mong i-explore ang mundo, explore mo kung ano yung nangyayari sa mundo, parang ganon. And prepare yourself sa kung ano man na pwedeng mangyari sa 2026. Appreciate kung ano yung blessings na meron ka ngayon while you're waiting for the 2026. Okay? Okay. Nine of Pentacles. Wow. So, isang exciting na financial source or financial new beginnings. Financial opening ang posibleng mangyayari or darating sa'yo. Okay? So, yung Nine of Pentacles, this is a lump sum of money. This is the wish come true. Parang ganon. Answered prayers. Isang exciting na job offer. Isang exciting na financial new beginnings or financial news ang posibleng matanggap mo. If you have job, if you have sources of income currently sa ngayon, kailangan mo proteksyonan. So, ibig sabihin, wag ka daw magre-resign. Okay? So, yung sabi na buwas siya ka Nine of Cups, so ibig sabihin, kung makikita mo dito, there's a Nine of Pentacles, a Nine of Cups, and then there's a protection. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na kung may trabaho ka ngayon, may relationship ka sa ngayon, masaya ka, masaya ang pamilya mo, kailangan yun yung focus mo sa ngayon. Okay? You need to protect your emotion, your relationship, your family, your job, your career, your money, parang ganun. Oh, 'di ba? Sinasabi ng baraha sa'yo na as much as possible, you need to focus sa emotion mo. Okay? Ramdamin mo yung puso mo. Are you happy or not? Kailangan mong ramdamin kung ano talaga ang importante sa ngayon. Parang ganon. So, ibig sabihin, guard your emotion. So, as much as possible, huwag tayong magpapadala sa stress, sa emotional baggages, parang ganon. Kailangan mong proteksyonan ng iyong emotion. Six of Pentacles, financial balance. So, sinasabi ng barahan na aside from emotion, may mga financial help na posibleng parating na darating sa'yo.
Ten of Swords, closure. So, sinasabi ng baraha dito na posibleng magkakaroon ng closure sa mga relationship na hindi na nag-work. There's a closure, there's an ending sa mga relationship na pwedeng makakatanggap ka ng balita. Pwedeng makakatanggap ka ng balita na there's something na tapos na. Parang ganun. Okay, Explorer of Cups. Nakikita ko sa'yo dito na kinakailangan mong maging kalmado. So, explore mo yung emotion mo kasi maybe you're in a relationship sa stagnant na tao. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na kailangan mong unahin ang sarili mo. Self-love, self-care. Love life to diba? So, sinasabi ng baraha dito, lalo na doon sa mga single. If you're single na Virgo, pwedeng ikaw ay makakapag-isip na mag-sign up sa mga dating online. Parang ganun. Mag-explore ka sa relationship. And sinasabi ng baraha sa'yo dito na huwag kang mag-alala. Ano ba yung inaalala mo? Okay? Seven of Pentacles, sinasabi ng baraha na you don't need to worry. Parang nagra-rush ka You're pressured Like for example, medyo nape-pressure ka sa pamilya mo, sa society. Ang taas ang expectations nila sa'yo. Parang ganan. Judgment, decision making. So, sinasabi ng baraha na isang napaka-importanteng desisyon ang posibleng may isip mong gawin or isang desisyon ang kailangan mong pag-isipan. Isa sa mga desisyon na to is yung maghanap ng trabaho sa ibang lugar, sa ibang bansa, mag-travel. So, maybe this week, okay? Kung nasaan ka man sa ngayon, maybe nagko-contemplate ka, nag-iisip ka kung magta-travel ka ba o uwi ka ba sa pamilya mo or ganyan-ganito. Sinasabi ng baras na kailangan mo daw proteksyonan ang trabaho mo. Kumbaga, if it's not possible na mag-travel ka, magbakasyon, bakit mo ipag-force siya? So, kailangan gwardyahan mo daw yung iyong trabaho. Okay? Prioritize your job this week. Sinasabi ng baraha sa atin na there's a magic, there's a parang unexpected happiness na pwedeng mangyari sa'yo simula sa linggong ito. So, sinasabi ng baraha sa'yo na everything happens for a reason. May mga times na bumabagsak, minsan nasa taas, minsan nasa bottom, but hindi ibig sabihin na hanggang dyan ka na lang. So, there's a Two of Cups here, and Eight of Wands, and Five of Pentacles. Sinasabi ng baraha sa'yo na if you are single, doon sa mga single na Virgo, mag-ingat kayo sa mga manliligaw nyo kung babae kayo. Kasi yung manliligaw nyo ay fishing yan. Okay? Wala yung pera, wala yung trabaho. So, mag-iingat kayo. Okay? Thank you guys. Bye!